abogadong ito iba ang behavior nila dito. Nakikita ko itong ligutan. Iba ang behavior niya. Kung nasa court yan, hindi yan gaganyan. Kasi takot lang yan sa West. Ibig sabihin, hindi siya natatakot kay Senator Chis Escudero. Kaya, biro mo yun, Kati, Doc Melissa. While Senator Amy Marcos is speaking, nag-i-interrupt siya. Oo nga. Aba, gawin mo yun sa akin nun sa Comelec. Hindi ba talaga naman mumultahan kita? Mahina na siguro ang multa niya. Ako nakikita ko na may mga gustong maging artista. Grandstanding, kaya melodrama. siguro nag-lipstick itong mga ito Ano talaga? Akla! Hindi ba kaya lipstick mo sa'yo? Bigyan kita. Di ba? Parang May budget daw sa makeup. sa totoo lang ayaw ko yung mga ganyang asta-asta na mga abogado dyan. Nung ako'y Comelec presiding ng aking division. Pati makeup ni sa Attorney Ligutan, kinukomentaryo na ng mga tao. Ako yun. Ay, ikaw ba yun? Nag-comment Naku, ako. Kati At least aminado. ako din. Kaya nadala ako. Kasi nakita ko, parang masyado maputi yata yung makeup Na niya para sobrang sa pati lip kanya. tint. Attorney, alam mo, ang dami kong free makeup, binibigay sa akin ng aking mga supporters. Just give me a holler and I will gladly give you some. Kasi itong si Attorney Ligutan, nakita ko, gusto niya star din siya, Kati. Totoo. Grandstanding din siya. Parang, magwaray-waray ba siya ba? Dili lang siya binisaya, kanang Cebuano unta, which is what? 20% of Filipinos speak Cebuano, baka he can be understood. Naging waray-waray pag yun siya. No offense to the waray, kamag-anak, kababayan pala ito ni Martin Luther King Romualdez. Talaga? Waray Kaya nagwaray-waray siya. What was that for, Attorney Ligutan? Kasi gusto mo lang talaga malaman ng mga tao na Bisaya ka. Tapos gusto mo lang ma-confuse yung kalaban mo kasi Tagalog siya. Huwag tayong ganyan kasi po sa court, itong mga abogadong ito iba ang behavior nila dito. Nakikita ko itong ligutan. Iba ang behavior niya. Kung nasa court yan, hindi yan gaganyan. Kasi takot lang yan sa West. Ibig sabihin, hindi siya natatakot kay Senator Chis Escudero. Kaya, biro mo yun, Kati, Doc Melissa. While Senator Amy Marcos is speaking, nag-i-interrupt siya. Oo nga. Aba, gawin mo yun sa akin nun sa Comelec. Hindi ba talaga naman mumultahan kita? Mahina na siguro ang multa niya. Ako nakikita ko na may mga gustong maging artista. Grandstanding, kaya melodrama. siguro nag-lipstick itong mga ito Ano talaga? Akla! Hindi ba kaya lipstick mo sa'yo? Bigyan kita. Di ba? Parang May budget daw sa makeup. sa totoo lang ayaw ko yung mga ganyang asta-asta na mga abogado dyan. Nung ako'y Comelec presiding ng aking division. Kaya lahat dyan sila, on their toes kasi. Professional. Oo, dapat. Actually, kahapon, nagustuhan ko yung hearing na very professional yung debate dalawa. niya, Oo, kasi yung dalawa, by nature, malumanay naman talaga. Diba si Chel Jongdo, kahit galit na siguro, ganun pa rin yun. Sige nga, Mother. Oo, Paano diba? yung pag nagalit siya? Malumanay talaga Sample. yun. Kahit na akbayan siya, di ba, kaliwa sila, siguro, makibaka, huwag kayong matakot. Malumanay talaga yan si Chel Jongdo. Lalo naman si Atty. Poa, and to our credit, ng mga UP, they are both from the UP College of Law. Si Atty. Poa naman, tingnan mo naman, parang yung mukha talagang hindi talaga mga away yan. Saka diba? nire-respeto niya kasi may edad din siguro yung kausap niya. And being professional lawyer, yan ang tamang pag-uusap sa loob ng court. Ayaw ko yung mga edad-edad, Kati. Wag na lang natin pag-usapan yung mga edad. Balik tayo doon kay Doc Melissa Loha before we say goodbye. Yeah. Doc, Dr. Loha, yung pag-usapan naman natin yung BIR records, but do not coach them, Do not coach them na paano nila itatahi ito, Pag-usapan natin, ma'am, in your opinion, and of course, you're an expert. You're also a lawyer. In your opinion, ito bang BIR tax records ay makaka-prove ito ng na may graft and corruption si VP Sara? I think they're just trying to
reenact the envelope and the little lady incidents that would trigger outrage among the people and so on and so on. I think that's the only purpose. And I think the defense is not taking the bait. I think Diba? Senate Presiding Officer Escudero at the outset said ibalik yan. Di ba? Later, they can ask for subpoena, pero ngayon, ibalik yan. Kasi sinabi na ng BIR na hindi nila bubuksan yan. Eh. Diba? So, binalik yun. Yeah. Binalik yung BIR records. And the BIR records will just prove kung magkano ang tax na binayaran ng mag-asawa. Hindi po ba? Well, hindi No, naman so siya, hindi naman indicative of by anything. itself, ano ba yun? By itself, my tax records, for example, in Comelec will show how much taxes I paid. Kaya sakit talaga ang loob ko dyan sa tax na yan. Kasi single ako, Kati. Wala akong dependent. I'm considered government income earner, di ba? Kasama ng mga clerk na grade 12 lang o grade 15 ha. Pareho kami lahat. 32% ang kinakaltas sa income tax namin. Kaya ang sakit niyan. Kaya ang suggestion ko, di ba? And I'm glad Senator Amy Marcos also picked it up. For those earning a taxable income of below 1 million, wala nang tax. Zero na. Magpirma na lang tayo ng ITR dyan na file ka pa rin. Pero below 1 million na yung income mo, kahit i-enumerate mo pa dyan. Tapos, pirma ka na exempted. I-stamp na ng BIR office na exempted ka. Kasi talaga, itong BIR records mo will show magkano pong na-earn ninyo at magkano nabayad natin. Sa gobyerno natin, na ninanakaw lang din ng iba dyan, yun naman ang masakit sa loob. Correct. Talaga, Kati. Actually, Mama Bing tsaka Dr. Melissa Loha, Attorney Dr. Melissa Loha, may tanong ako sa inyo kasi naintriga ako dun sa mga comment ng mga prosecution na lawyer. May isa na nagsalitang, House prosecutor, not private lawyer, should lead Sara Duterte trial. Sabi ni Congressman Neil Tupas, lawmakers serving as public prosecutors should take the lead in handling the impeachment case against VP Sara Duterte instead of allowing private lawyers to handle key courtroom duties according to former Iliin. Eto pa. Kaso lang wala naman siyang kakampi doon, di ba? Dapat. Kasi di ba sinuistro nating fiscal yan na pinatakas niya yung asawa niya accused of rape? Di ba siya yun? Yung Eto pa. congresswoman. Bakit hindi siya mag-lead dyan? Siya naman tong chair ng Committee on Justice. Bakit di ba siya marunong? Bakit siligutan nilalagay mo? Magaling naman si Luistro dyan. Dati siyang fiscal. Kung ako sa'yo, kung isuman Luistro, I will take over. Yan. Green na green, ha? Talagang... Tapos meron pang isa, Mama Bing. Yung sinabi ni Attorney Kapunan sa estratehiya ng prosekusyon, hindi ito pagwapuhan, ebidensya ang dapat magsalita. Actually, nanood ako. Kahit hindi ako abogado, na-offend ako. Kasi Bakit? parang... Pagandahan? Bakit ka ganyan magsalita? Parang tinuturuan mo yung mga kapwa mo abogado and impeachment court, even the senator, na tinuturuan mo sila Bakit kung paano. sino ba nagpapagwapo doon? Hindi naman gwapo si Ligutan. Siguro ibig sabihin yung binluan. Si Poa! Bakit nagpapagwapo? Wala namang mangyayari sa inyo. Hindi naman nagpapagwapo si Poa because he's very shy. He's really very shy. Tingnan mo naman na halos ayaw nga tumingin ng mata ng mga babae. Pero talagang... pagkagwapo nga naman. Pero, siyempre, pagkagwapuhan does not apply to ligutan. Pero baka nagwapuan naman siya, kaya yun nasabi niya. Okay lang. Pwede rin, okay na rin. Parang slight yun eh. Parang it was a slight, ha? Si Narvasa rin, marami Bakit? nagkakakras Gwapo ba si Narvasa? cute Yung na apo bata. ni... Anak yata yun ng kaibigan kong Narvasa. Yes, kaibigan mo. Ano magagawa nila kung gwapo sila? Talaga naman, sa totoo lang, di ba? True. Robin Padilla, ang gwapo talaga. Oo nga. Hindi talaga natiis talaga ni John Vic. Di ba? Ayaw mo na yung wag mga, ikaw, Kati, na-offend ka. Bakit? Ba't ako ma-offend? Bakit ka na ma-offend nung sinabing hindi pa gwapuhan? Saan?
Sabi mo, nakaka-offend naman yung sabihin mo na sa ibang abogado, hindi ito Ay, then, offend ako yung the way she parang nagdi-dictate siya kung paano i-handle ang impeachment ng mga lawyers Di and ng padala na lang impeached natin ng senator. bagong lipstick si Ligutan para kasama na siya sa mga gwapo dyan. Siguro sabi ni Dr. Melissa Loha, na pinagsabihan. Wild talaga itong dalawang ito. Pasensya ka na, Doc Loha. Ganito talaga dito sa totoo lang, di ba? Kaya po, bago tayo magtatapos, para Ano pong may next mensahe? topic pa tayo dun sa mga BIR records na yan at sa mga bank secrecy, sana maimbitahan natin ulit si Dr. Melissa Loha, doctorate, PhD in Public International from the University of Hong Kong. Any parting words, Dr. Loha, please? Let's not forget the flood control scams, guys. Oh, yeah. Correct. Of course. Kasi dinadivert ang attention ng mga tao dito sa impeachment sa flood control. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong ang best friend ko, si Martin Luther Romualdez. Exactly. Kailan na ba, Ombudsman? Inuuna mo naman si Senator Rolando Dante Marcoleta at si Kong Mike Defensor. Hindi naman yun public funds. Ito, unahin mo. Yung brand mo na first cousin ni BBM, si Martin Romualdez Ferdinand, di ba? Martin Ferdinand Romualdez. Ang dapat po, sinasabi nila na kaya daw, ito si Martin, kaya daw is state witness si Secretary Bunuan ng DPWH kasi ituturo niya na ang mastermind ay si Martin Romualdez. Ayan, abangan natin yan. Correct. Ayan. So, thank you very much, Dr. Melissa Loha. Until we meet again in the next episode. Thank you very much. And